At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahikang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nasaksihan ni Rene kung gaano kabisa ang banal na langis na ginawa ni Apio. Pinakiusapan siya na tutulong para hikayatin ang kanilang mga kababayan na magpapahid ng banal na langis. Pinakiusapan ni Rene ang kaibigan niyang si Eric at tinulungan siyang magbahay-bahay. Pero kakunti ang naniwala sa kanila. Samantala, isang masamang plano ang naisipan ni Aligre. Ang sunugin ang bahay ni Mariquita. Lumubog na ang buwan, kaya isinagawa ang pagpapahid ng banal na langis. Sa pagkakataong yun, nakarating na rin si Aligre sa bahay ni Mariquita. At nagisindi at asada nila ang isinaboy ng gas at dayan, ay biglang nakita ng mga kasama niya ang usok na hugis tao, ang mag-inang nakablusang pula. Nagtagpuan sila palayo. Isaboy na ang gas. Lagay na rin ang mga dayami sa paligid. Sige! Sindihan mo na kaagad para magnigas na at masusunog na ang bahay. Bilisan ninyo! Aliglang! Ang mga ginang nakapusang pula! Andito sila! Tagtag mo na mga kasama! Tagbo! Huwag niyo akong iwan! Bumalik kayo! Iniwanan na nila ako. Ang mag-inang nakablusang pula. Lumalapit sila sa akin. Tatakbo na rin ako! Tatakbo na rin ako! Humahabol ang mag-ina sa akin. Bibilisan ko pang pagtakbo. Bumibilis din ang takbo nila. Hindi ako magpapahabol sa inyo. Ay! Tulungan niyo ako! Saklolo! Wag kayong lalapit sa akin! Wag! Ngayon, may panangga na kayo sa mga itim na mahiga. Kahit masalubong niyo ang usok na hugis tao at ang maginang nakablusang pula, hindi natatalab ang kapangyarihan nila. Kaya kung gusto ninyong maging mapayapa ang baring ito, pakiusapan ang lahat na sana magpapahid na ng banal na langis. Sige po, ang apong. O sige, maghihintay kami. Kailangang samantalahin nila ang magpapahid habang hindi pa lumalabas ang buwan. Kapag lumagpas sa panahong yan, mawawala na ang bisa ng langis. Pero mananatili na sa mga napahiran ang bisa nito. Sige mga piyong, alis na po kami. Kami mga piyong. Para pag-iusapan mga kababayan ay magpapahid na. Mga kalayon. Tapos din nating napahiran ang mga taong nagpunta rito. Oo, Nilay. Pero maghihintay pa tayo. Dahil sa palagay ko, marami pang hahabol na magpapapahid ng banal na langis. Pero parang kukunti na ang natira. Baka kulangin ito, Apyong. Tipirin na lang natin. Huwag masyadong marami ang ipahid. Dahil pareho lang naman ang bisa niyan.
Konti man o marami, pareho ang bisa niya. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi nila. Kung magpapapahid kayo, mapapailalim kayo sa kapangyarihan nila. Kaya tanggihan nyo sila para hindi kayo mapahamak. Marami nang naniniwala sa kanila, Aling. Kaya magpapahid na rin kami. Ay, huwag! Nako, maniwala kayo sa akin. Mapapahamak lang kayo. Bakit? Marami nang gumaling na napahiyan nila. Ang ibig sabihin yan, totoo ang sinasabi nila. Hindi! Totoo! Nililin lang nila kayo para maniwala. Pero ang totoo, gusto nila kayong isailalim sa kanilang kapangyarihan. Ako naniniwala. Kaya huwag kayong magpapahid. Mapapahamak lamang kayo. Kasama! Ah! Kasama na aning Marikita! Tayo na! Kumain na tayo ng banaw na langit! Oo, tayo na! Para maligtas tayo sa kapangyarihan ng mga itim at ng makinang nakapulo sa Huwag na akong iwa! Maniwala kayo sa akin! Mapapahamak lang kayo! Hindi na nila ako pinakinggan. Kailangang mahadlangan ko sila. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi! Ang daming tao sa harap ng bahay ni Aling Marikita. Ang daming nagpapapahid ng langis. Pati si Rene pala, nagpapahid. Katabi niya si Susi. Nasasaktan ako. Sasabuyan ko sila ng asido sa mukha. Hindi ko na kaya ang sakit na nararamdaman ko. Kaya ito na ang paraan para matapos na to. Tatakpan ko ang mukha ko ng panyo para hindi ako makilala. Tamang-tama. Magkatabi sila. Walang sagabal sa pagsaboy ko ng asido. Lalapit na ako sa kanila. Ngayon, sasabuyan ko na kayo. Ale, magpapapahid ka rin ba? Halika, lumapit ka sa akin. Bakit parang walang nangyari sa kanila? Parang nabasa lang sila ng tubig. Totoo ba to? Hindi man lang sila natinag. Susi, ako nang magpapahid sa babaeng ito. Halika, ako nang magpapahid ng banal na langis sa'yo. Ayan. Pinahiran ako ni Rene. Parang nakuryente ako. Parang lumalakas ang katawan ko. Mabuti pa uuwi na ako. Napahinom na kita. Baka makilala nila ako. Nakapagtataka. Anong pakiramdam mo ngayon? Ang asido, parang naging tubig lang. Nakapagtataka. Ano ba itong nangyayari sa akin? Lahat ng masalubong kong tao na galing sa bahay ni Marikita, nauusukan ako. At parang mabubulag ako. Napakasakit sa mata. Hindi. Kailangang mapigilan ko silang magpahid ng langis. Inay, nandito ka pala. Naku, ikaw ba yan? Inay, ano nangyayari sa inyo? Bakit tinatakpan mo ang mata mo? Nausukan ako. Masakit sa mata. Pumapasok sa mata ko ang usok na nagagaling sa iyo.
Ha? Inay, anong nangyayari sa inyo? Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Halina kayo, Inay. Anak, hindi ako makakita. At parang napapasok ako sa iyo. Inay! Saan kayo pupunta? Inay! Ano kayang nangyayari sa nanay ko? Ang mabuti pa, hahabulin ko siya at iuwi na sa bahay. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Inay! Hintayin niyo ako! Huwag niyo akong takbuhan! Inay! Mga kasama, huwag kayong pasakop sa kapangyarihan nila. Layuan niyo sila. Ano ba nangyayari sa atin? Hindi namin alam kung sino ang dapat namin paniwalaan. Sa akin kayo maniwala. Huwag kayong maniwala sa mga hindi taga rito. Dahil mapapahamak lamang kayo. Pati ang anak ko, napailalim na nila sa kanilang kapangyarihan. Masakit sa mata ang usok na lumalabas sa katawan niya. May usok na parang nakakabulag. Kaya hindi ko na malapitan ang aking anak. Nasaan si Sheila ngayon? Hindi ko alam. Nilayuan ko siya dahil masakit sa mata ang usok na lumalabas sa katawan niya. Ay, ganun ba? Ilan lang tayong natitira na hindi pa napapailalim sa kapangyarihan nila. Kaya mag-ingat kayo. Baka mapahiran nila kayo ng langis na iyon. Delikado. Mapapailalim na kayo sa masasamang espiritu. Tama talaga nangyayari sa atin. Saan tayo magtatago? Kakunti lang pala tayo na natira dito. Doon tayo sa repair shop. Magtatago tayo sa mga sirang appliances. Pag nandoon tayo, matatanaw natin ang sino mang lalapit sa atin. Magdala kayo ng masandata, mga sibat, itak, at kung ano-ano pang pwede nating panangga. Sige, kung yan ang kakapote, di gawin natin. Habang may panahon pa. Inay! Magtago na kayo! Bilisan ninyo! Tago! Wala na bang magpapapahid ng badal na langis? Wala na yata mga pyong. Wala na yata. Napahiran ng lahat. Oo. Lahat na Kung yata may ng alam tao kayong rito, hindi pa napapahiran, pilitin nyo silang magpapahid para hindi sila mapahamak. Dahil paglabas ng buwan, ay mawawala na ang bisa ng badal na langis. Magkakaroon rin ng bisa sa paglubog na naman ng buwan. Matagal na naman pala. Tagal na naman pala yan. Oo. Tagal na naman. Kaya hanapin ninyo ang mga kanayon ninyong hindi pa napapahiran. Dahil kawawa naman sila kung mapapasukan sila ng mahikang itim. Mga pyong. May mga hindi pa napahiran ng banal na langis. Kung ganun, pahiran nyo sila. Nasaan ba sila? Nandun sila. Kasama ni Aling Aligring. Inay, bakit niyo ako nilalayuan, ha? Pumapasok sa mga mata ko yung usok na lumalabas sa katawan mo. Inay, wala namang usok na lumalabas sa akin. Wala po. Meron! Hindi mo lang nakikita. Kinulam ka ng mag-amang yon. Baka kinulam na rin nila ako. Inay, baka naman pinaglalaroan ka ng usok na hugis tao.
At nang mag-inang nakablusang pula. Hindi ko alam, anak. Inay, yung mga kasama mo, iniwanan ka na. Nagpunta na sila sa ibang lugar. Ikaw lang naiwan. Hindi ako alis dito. Taga rito ako. Dito ako ipinanganak. Ang dapat mapalayas ay ang mag-ama. Bakit ako palalayasin na hindi pwede, anak? Inay, sabihin niyo nga sa akin ang totoo. Diba, ikaw ang may kagagawan kung bakit sumasakit ang tiyan ng mga kababaryo natin dito sa Barrio Primicias? Anak, Juan. Oo, aaminin ko sa iyo. Pero ginagamit ko yon para ipagtanggol ka. Inay, talikuran mo na ang gawain yan. Itapon mo na ang mga gamit mo. Ang mahikang itim na yan, itapon mo na, inay. Parang awa mo na. Hindi ko na maitatapon, anak. Dahil niluno ko na para walang makakaagaw sa akin. Inay? Pero lalabanan ko sila, anak. Hindi ko sila uurungan. Lalabanan ko sila! Yung ibang hindi naniniwala sa ginawa natin, umalis na sila. Wala na sila dito. Buti naman kung ganon, matatahimik na ang baryong ito. Matatahimik na ang Barrio Primicias. Mga hayop! Hindi ko kayo uurungan. Hindi nyo kaya ang kapangyarihan ko. Si Aling Aligling. Hanggang dyan ka lang. Huwag kang pumasok sa bakurang ito. Mapapahamak ka lang. Aling Aligling, huwag po kayong pumasok. Alam po namin na may taglay kayong mahikang itim. Pero hindi yan uubra sa kapangyarihan ng banal na langis. Anong banal na langis na sinasabi nyo? Gusto nyo akong lumayas sa sariling baryo ko? Kayo ang lumayas dito, hindi ako. Kaya magtutuos tayo ngayon. Kukulamin ko kayo. Hindi magkakabisay ang kapangyarihan mo. Dahil nandito ka sa bakuran ng bahay ni Mariquita. Itigil mo na yung ginagawa mo. Ikaw ang tunay ng bibiktima sa mga kabaryo mo at hindi ang usok na hugis tao at ang mag-inang nakapulang blusa. Kaya para hindi ka mapahamak, umalis ka na dito. Hindi ako aalis. Makikipagtuos ako sa inyo. Naginit ang buong katawan ko. At para akong nasusunog. Napapaso ako. Lumayo ka dito. Mamamatay ka. Lumayo ka. Hindi ako lalayo. Lalabanan ko kayo. Inay, sinabihan na kita. Pero hindi ka nakinig sa akin. Sheila? Rene? Sheila? Susi? Nandito pala kayo? Oo. Tanggap ko na ang kabiguhan ko sa pag-ibig. At wala akong magagawa. Kung si Susi ang gusto mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala naman kaming relasyon ni Susi. Oo naman, Sheila. Itinuring ko lang siyang kaibigan. At ayaw kong may masasaktan. Kaya lilisan na sana namin ang baryong ito. Kaya lang, hindi kami natuloy dahil sa nangyari. Salamat, Susi, ha. Akala ko kayo na. Kung ganon. Oo, Sheila. Nandito na ako.
At hindi ko tatalikuran ang pangako ko sa'yo. Rene, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. O, hayan. Di masaya na kayong dalawa. At ipinapauna ko na ang pagbati sa inyong dalawa sa nalalapit ninyong pag-iisang dibdib. Hindi sumuko si Alegrin, kaya siya napahama. Naging masayang-masaya naman si Sheila dahil binalikan siya ni Rene at tinupad ang pangako. Hindi nagtagal, nagpakasal silang dalawa at naging maganda ang pamumuhay nila. At nawalan na rin ng tuluyan ang mahikang itim na bumabalot sa Barrio Primicias. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento at abangan ang susunod kong kwento. Ito ang Lola Sela ninyo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Mahikang Itim dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.